Good morning, Simbalay! Hallelujah! Welcome sa ato ang panagtipok sa matag balay-balay karong adlaw. Pwede ba nga imong i-greet ang imong tapad karon? Lalaki to lalaki, babae to babae. Ingna maayong buntag, igsuon ko. Hallelujah! Dalaygon ang Dios. No? And we would like also to welcome ang matag usa nga first time nila karon sa Simbalay. Come on, igsuon. Kung naamoy mga VIPs dara, let us welcome them with a warm love of Jesus. No, dili aksidente nga naa ka karon, first time ka nga naka-join sa Simbalay, because this is the moment nga naay buhaton nga pinasahi si Lord. Dagko og daghan ang giandam ni Lord sa imuang kinabuhi. Amen! So be excited sa ihatag ni Lord today sa imong life, starting today. So I would like also to welcome ang mga people nato, family, nga naa sa ato ang live karon sa YouTube, and also sa mga people nga nag-abang-abang sa atong mga social media accounts in Jesus is the Way, the New Testament Church in the Facebook. No? We welcome you mga igsoon. Come on together, let us comment down in the comment section. Karong adlaw ato silang i-welcome. And we would like also to encourage everyone nga mo full blasta sa ato ang pag-share sa love ni Jesus sa kinabuhi sa mga people. By sharing this live video, kadaghanon i-share para daghan ang mga tao nga makabalo nga naa di ay Ginoo nga magtabang sa ila, especially karon nga mga panahon. Amen! So I can see a lot of people excited and even nag-share na karon sa ato ang live video today. As we read the word of the Lord in the book of 2 Chronicles 20 verse 21, sugod, after consulting the people, the king appointed singers, meaning si King Jehoshaphat, singers to walk ahead of army, singing to the Lord and praising Him for His holy splendor. This is what they sang: "Give thanks to the Lord, His faithful love endures forever." 22, at the very moment they began to sing and give praise to the Lord, caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. 23, the armies of Moab, Ammon, turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. After they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. Hallelujah! So we can see here no nga grabe ka powerful ang pagdaig nila diha sa Ginoo. Kinsa dara ang nagtuobi nga pinaagi sa pag-worship diha kay Lord, ang tanan nga mga butang, nga mga strongholds sa atong life, ang tanan nga mga buhat sa kaaway mabungtog, mabungkag. Amen, amen. I can see a lot of people na excited na. So come on, manindog tayo igsoon. And as we begin to pray, believe in the Lord na si Lord Gyud mamuhat, no? Mag-desire ka more of the Lord sa diha nga magsugod na ta og pagdaig diha sa Ginoo. Come on, let us pray. Holy Spirit of the living God, Lord, we worship you, Jesus. We allow you, oh God, to change the atmosphere, oh God. Lord, we receive a right heart before you, Lord. We believe, oh God, that kung unsa imong gibuhat, Lord, sa panahon ni King Jehoshaphat, oh God, sa diha, oh God, ni-align siya diha kanimo, Lord. Lord, salamat Ginoo sa opportunity na pinaagi sa pagsimba, Lord. There is power, Lord God, in giving our worship before you. Lord, Holy Spirit, Lord, change our hearts, oh God. We allow you, Holy Spirit, Lord, nga ang among mga kasing-kasing Ginoo makakonect dira kanimo, oh God, and we declare, Lord, through worships, Ginoong Dios, nga Lord, ikaw ang Dios nga gamhanan, Lord, ikaw ang Dios nga angay simbahon. And so today, Lord, sa matag Simbalay, oh God, ikaw ang mamuhat sa matag usa, Ginoo. For you alone, oh God, mag-glorify. For you alone, oh God, ma-magnify. We thank you, Holy Spirit. Be glorified, oh God. We give you praise, Jesus. Come on, let us clap our hands.
atong ipadahunong, atong pagsimba sa buhi nga Dios. As we believe that there is power in our praises, there is power in our worship. Come on, simbalay! Dahunong sa pagdani, kanimo lang. Dahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dahunong sa pagdani, kanimo lang. Come on, ipakpak ang kamon. Dahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pagpaambisa, kagawasan na batunan. Ang akong gusto, gilukso-lukso, isayaw, sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, ihara, o gipagpagpagpag sa kagawasan na batunan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Kabaligson, let us declare, as we believe there is power in declaration. Sing dahunog! Dahunog sa pagdahi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdahi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pag-ambisa, kagawasan ng batunan. Ang akong gusto, gilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, ihara, ipagpag sa kagawasan na batunan. Ang akong gusto, gilukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwala-wala, o gipagpagpagpag sa kagawasan na batunan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Come on! Ipakpak imong kamot. Pasalamati si Lord. O salamat, Ginoo. Tagahumo, God. Lord, sa mga bagay giha kanimo. Salamat, Lord, sa opportunity, Lord, na makadeclare sa imong pulong, Ginoo. Lord, kini among kuptan, O God. Ipadahunog namo among mga pagsimba diha kanimo. As we declare, Lord, kung unsa ka matinud-anon nga Diyos sa among kinabuhi. Ilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o gipagpagpagpag sa kagawasan na batunan. Ang akong puso, gilukso-lukso, o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara, o gipagpagpagpag sa kagawasan na batunan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Yes! Lord, we believe, Lord, sa imong presensya, adunay kagawasan. Kamanigsoon, no? This is a divine nga moment sa imong life. If you are first time or dugay na ka, pwede ba nga imong ihalad ang imong kaugalingon diya sa Ginoo? As you worship the Lord like we never did before. Kawang kaluwasan. Come on, declare.
Ikaw ang kaayuhan, ang kangit-ngit gilupig, kamatayon gibuntog, sa pagsugid sa ngalan mo. Sinugdan og katapusan. Yes, Jesus. Diyos sa kahangturan, tig panalipod, puno sa gahom, hari sa tanang hari, gamhanan ang ngalan mo. Come on, believe. Pagkatahom sa ngalan mo, labaw ka sa tanan. Ang ngalan mo, Jesus. Ikaw ang kaluwasan. Thank you, Lord. Ikaw ang kaayuhan, ang kangit-ngit ilupig, kamatayon gibuntog, sa pagsugid sa ngalan mo. Sinugdan og katapusan. I-declare kung kinsa si Lord. Diyos sa kahangturan, tig panalipod, puno sa gahom, hari sa tanang hari, gamhanan ang ngalan mo. Pagkatahom sa ngalan mo, labaw ka sa tanan. Ang ngalan mo, Jesus. Gamhanan ang ngalan mo. Pagkatahom sa ngalan mo, labaw ka sa tanan. Ang ngalan mo, Jesus. Tanang tuhod magaluhod, tanang dila magasugid na ikaw, Jesus, Diyos sa tanan. Mga bihag gawas nun na, mga gapus na nga buntog, ganghaan sa kamatayon, walay gahom. Mga tuhod magaluhod, tanang dila magasugid na ikaw, Jesus, Diyos sa tanan. Mga bihag gawas nun na, mga gapus na nga buntog, ganghaan sa kamatayon, walay gahom. Come on, shout your victory. Whoa, 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 whoa. Ako magaw
nagasugid na ikaw, Jesus, Diyos sa tanan. Mga bihag gawas mo na, mga gapus na nga bugto, gamhaan sa kamatayon, walay gahong tuhod, magnagalungod, na nang dila magasugid na ikaw, Jesus, Diyos sa tanan. Mga bihag gawas mo na, mga gapus na nabugto, gamhaan sa kamatayon, walay gahong. Jesus, come on. Jesus, Jesus. Come on, declare the name of Jesus over sa imong kinabuhi, over sa imong family, over sa imong sitwasyon. Keep on declaring the powerful name of Jesus. Yes, Jesus, we declare, Jesus, Jesus. Come on, let us pray. Let us bow down. Heavenly Father, oh God, Lord, we will keep on declaring, Lord, the power of the name of Jesus over sa among life. Salamat, Ginoo. Kung kami mo sangpit sa imong pangalan, Jesus, ang tanan nga mga gapos, mga bugto, ang tanan nga mga sakit maayo, O God, ang tanan nga mga sitwasyon, Lord. Lord, ikaw ang Dios nga among kauban. Salamat, Ginoo, balang Espiritu, mamuhat ka more sa among kinabuhi as we submit dara kanimo, O Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name. Amen and amen! Hallelujah! Dalaygon ang Dios. So, pakpakan sa nato si Lord. Ingna imong tapad, adunay dakong gahom sa pangalan ni Jesus. Praise Jesus. So, let us be seated in the presence of the Lord as we believe nga naibuhaton si Lord sa ato ang life more and more pa every day. So, let us get ready also. Our 3 B's, our Bible, our book note or notebook, and our ballpen as we receive the word of the Lord and a fresh revelation today. Let us welcome the man of God over this family, Pastor Rafi Kabusog. Always na to pakpakan si Lord sa iyang life igsoon. Hello, may buntag everybody. Glory to God. Karong buntag kay gihata sa tuwa. Welcome kay ang tanan. Salamat sa Ginoo. We praise God for giving us His grace, His mercy. We continue our simbalay. And muna atong ginabalik-balik kami ni Pastor Hazel and all primary leaders here. We are thankful sa Ginoo nga ang atong mga balay open kaayo nga diha ta nagsimba. We gathered together sa atong mga balay, atong gisimba ang Ginoo. Salamat sa Dios, atong palakpakan ng Ginoo. Amen, no? This morning, the Lord has a message for us. I believe that we are excited to receive the message of God this morning. Let's open our Bible, John 12, verse 26. John chapter 12, verse 26. Let us read the word of God this morning. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Atong message karong buntag is all about becoming a true follower of Jesus. Becoming a true follower of Jesus. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you for your mercy and grace. Lord, salamat. Nagbilib kami, ikaw makiistorya namo sa mong heart, sa mong mind. Nagbilib kami sa power sa mga pulong ni mo, Lord, nga mag-usab sa mong kinabuhi. We allow your Holy Spirit today to give us wisdom, understanding of your word as we
Incline our heart and ears, Lord, to listen to your word today. In the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God, no? Praise the Lord. Becoming a true follower of Jesus. Unsa man ang tinuod nga follower of Jesus? So, we need to become a true follower of Jesus. And this is for every one of us. Dagan kaysa tayo manggod ni Jesus Christ. Kung basahon nimo ang Bible, diya sa John chapter 6, kung basahan nimo verse 61 diha, daghan kaayo pod mga followers ni Jesus and disciples ni biya niya. No, lasan di atong gidiscuss about unsa ang meaning sa usa ka disciple. So karon atong i-discuss, no, nga unsa man pod ang tinuod nga follower ni Jesus Christ. Amen, di ba? I'm telling you, no, sa time ni Jesus Christ, dagan kayo mga followers niya, ni biya saya, thousands of them, ni biya. Nang uban naalang para sa pagkaon, para sa mga milagro, ni biya sila kang Jesus Christ. Ingon ng Bible, John chapter 6, verse 26, taman sa verse 27. Mingon si Jesus kanila sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga ginapangita ninyo ako dili tungod sa mga milagro nga inyong nakita, kung dili tungod kay gipakaon ko kamo og pan og nabusog kamo. Nay mga tao wrong ang ilang intensyon. Sa ilang pag-follow sa Ginoo, nangandoy sila nga blessing lang, makakaon lang sila. Nay mga tao nga gusto lang sila makadawat og blessing sa Ginoo. Ingon si Jesus Christ, kamo naalang mo dani tungod sa mga pagkaon. Tungod kay nabusog kamo. Apan ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot lang. Ingon mismo si Ginoong Hesus, ayaw lang pag-focus diha, no? So this time gi-level up ni Lord ang ilang understanding nga ayaw lang mo mag-focus diha. Siguro first level na to, gusto man gitag blessing. No, wala man siguro tao dali nga dili gusto blessing gikan sa Ginoo. But to tell you igsuonan, the truth is that dili lang ang Ginoo makahatag nimo blessing. Maskin ang yawa, pwede pud siya mohatag blessing nimo. Kaya ingon si Lord, dili pwede diha nakataman, mag-level up ka. Paano kung walang blessing? Diba? Ang pag-serve kay Lord talaga, being a follower of Jesus, seryoso gid siya. Dili sa tungod sa blessing, dili tungod kay ganahan lang ka, but atong i-discover karong buntag, unsaon gyud nga mahimot ang tinuod nga follower sa Ginoo. Bikit say gusto mahimong tinuod nga follower sa Ginoo. Amen. I pray nga every one of us tanan ta nga naminaw mao na tong desire. Now ingon si Lord, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot lang. Kundili paghago kamo alang sa pagkaon nga mulungtad og nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ako nga anak sa tao mao ang muhatag kaninyo niini nga pagkaon. Kay ako ang gihatagan sa Dios nga Amahan sa katungod nga muhatag niini. So naa kang Jesus Christ ang atong pinaka-need nato. Okay, dili ang mga blessings nga physical, but ang pinakauna nga pasabot ni Lord ang spiritual nga blessings. Food nga eternal. So he is talking about tinuod nga pagsundod nimo sa Ginoo, makasabot ka sa pulong sa Ginoo nga mao'y naghatag nimo kinabuhing walay katapusan. Ato nang ma-understand kani nga chapter, kung basahon nimo na whole chapter, John chapter 6, you will discover that. Ingon si Lord, dili lang tungod sa mga miracle, dili lang tungod sa mga pagkaon, but above all, kailangan ka makasabot nga si Ginoong Hesus ang pinaka-need nato. Makasabot ta kinsa si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Amen. So, kung ma-understand mo ang Word of God, ang uban, for knowledge lang, for information lang, but God's Word, above all, mag-level up atong understanding. It is for our transformation. Amen. Di lang kay naata for the information, para kabalo lang ta, to seek knowledge, dili na mao, no? Dapat mag-level up ta. Ang uban, first level, gusto lang ko na ko knowledge. Gusto lang ko na ko information para na mga utana, makabalo ko mutubag sila. Good man nga desire, pero dili the best. Okay? Pero ang pinakatsada nga desire ka na yung matransform imong life. So mo na nga
we are talking about becoming a true follower of Jesus. So naay mga steps unsaon gyud nato nga mahimo tang tinuod nga follower sa Ginoo. Because naay uban dili sila follower, mga fans lang sila sa Ginoo. Mga fans club lang, no? Naalang sila kay Bibo, naalang sila kay Malingaw, naalang ta kanatay kaila. Pero how about kung wala na diha? How about pag na mga challenges? How about when we experience mga storms sa life nato? What if wala na diha ang taong atong giubanan? What if dili na Bibo all the time? Naapabagyapon ka. So, mao na ang atong kailangan ma-understand nga above and beyond those things. The number one reason is that you understand nga nung follower ka ni Jesus Christ because tungod sa Ginoo, gipili gitawag kaniya. Mo nang importante nga atong masabtan. It's not just about the miracles, it's not just about the blessings, but we follow Jesus Christ because He is Jesus and He is the Son of God. He is our Savior and He is our Lord. Basic na nga truths. Pero mao na ang pinaka-foundation nga nung nahimutang follower sa Ginoo. It's not about religion, but about having a deep, personal intimacy with Jesus Christ. A deep, personal intimacy with Jesus. Meaning to say, suod imong relasyon sa Ginoo. Amen. Mo ba natong desire karon? So atong i-discover how to become. Parang mahimo jud kang follower, how to become a true follower of Jesus. Dili lang ka fans ni Jesus Christ. Okay? Nan mga tauban, fans lang. Ilang gi-admire si Lord, at gi-admire nila ang Ginoo. Wow, nindot kayong teaching ni Jesus Christ, sada kayang Bible, nindot kayang wali karon. Wow, naigo jud ko para gini sa ako. But ang mga fans lang ni Jesus Christ, they are inspired of the Word of God, but they are not willing to change their life. Pag fans lang ka ni Jesus Christ, fan lang ka niya, ma-amaze ka, malipay ka, pero dili ka willing ma-change ang imong kinabuhi. Pero pag follower ka, once we say follower ta sa Ginoo, we are a true disciple of Jesus Christ, what happened is that full ang imong commitment. Willing ka mo change imong kinabuhi. Amen? We are thoroughly influenced by the life, by the teaching, by the presence of Jesus Christ sa atong kinabuhi. Na-influensahan kita. Kaya willing ta ma-change sa atong kinabuhi. And I pray karon nga mauna ang atong desire for all of us. So ang transformation is a daily decision. Lord, gusto ko ma-change akong kinabuhi. Not a one-time event, not just about happenings, but it's all about a daily surrender sa Ginoo. Muna ma-change ang atong kinabuhi, mga igsoon. Amen? So inyong tabad, do you want to become a true follower of Jesus? Amen? Gusto ba ka mahimong true follower sa Ginoo? Because it starts atong desire na. Amen? So again, kung gusto ta mahimot ang true follower sa Ginoo, dapat natagitawag nga full atong commitment. Dili lang ka fans, no? Ang fans, lipay-lipay lang. Naara na sa panahon nga lipay-lipay, bibo-bibo. Naara sa panahon, sa mga panahon nga tsada ang mga season. Pero ang follower, balag unsay may tabo, kalisod, na mga pagsulay, na kasakit, grabe. Dili mo give up sa pag-serve sa Ginoo. Amen? Inana ang mga follower. So number one, how to become a true follower of Jesus. Number one, we must continue abiding in the teaching of Jesus Christ. Again, number one, we must continue abiding in the teaching of Jesus Christ. We must continue. Sa manang continue, klaro man na. Mo padayon sa manang abiding, mo remain jud ka ba? Ayaw hawa, balag magkinaunsa. Continue ka nga magpabilin ka diha sa teaching sa Ginoo.
Unsa ang giingon sa Word of God, unsa ang giingon sa Bible, mao na ang pinaka-essence of becoming a true follower of Jesus. Kanang giingon ni Lord mo na tong sundon. Kanang giingon sa Ginoo mo na ang atong i-obey. Mo na tong i-follow gyud. Mao na ang center sa atong kinabuhi, ang teaching gyud sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So it means that no atong gi-accept, we are willing no matter unsa ka hait ang God's word, gi-allow nimo na nga mo na imong usab sa imong kinabuhi because ang God's word mura sa espada nga duha ka bukyang hait ba, no, nga ang nagwali, ang nagtudlo maigo siya ug ang iyang gitudloan maigo pod. Ato man ang mabasa naman na sa Hebrews chapter 4 verse 12, mabasahan na nimo nga ang God's word just like a double-edged sword. Mao na ang pulong sa Ginoo, hait ginasya man ang maigo kita. Na willing ba ka mo continue even if correctionan na ka? Ba ang pangutana dia, willing ba ka mo continue even if correctionan ka? Even if na mga times personal na correctionan ang imong kinabuhi, imong kinaiya. Why? Because ang God's word, makabantay ka ni Jesus Christ, even if na mga tao na nga nag-compromise, wala na gi-lower yung standard. He continually speak the truth. Even if na mga Pharisees nga nasakitan, even if na mga religious leaders nga nasakitan, iyang gi-speak ang truth because the truth is the truth. Even if it's painful. Kailangan ka mo dawat, anak. Kaingon si Lord, in John chapter 8 verse 31, klaro ang word sa Ginoo, Bisaya, unya mingon si Jesus sa mga Hudiyo nga mituo kaniya, kun magpadayon kamo sa pagtuman sa ako mga gitudlo, tinuod gayod nga kamo ako mga tinun-an. Ingon si Lord, na condition, kung magpadayon kamo. Because sa mga Hudiyo manggod, it's hard for them to follow Jesus Christ. Daghan kaayog mga religious leaders, mga Pharisees, even now sa atong panahon karon, grabe gyud. Gaaway sa mga religion nila, gi-follow ang mga tradisyon sa mga tao, but wala na follow ang word of God. Wala na follow ang teaching sa Ginoo. Kaya ngon si Lord, if you listen, if you continue to obey my teaching, then you are my true disciple. He's simply talking about, you are my true follower. Kaya if you want to become a true follower of Jesus Christ, kailangan jud ta mo continue. Mao na ingon ni Lord, kon magpadayon kamo sa pagtuman sa ako mga gitudlo, tinuod gid kamo nga ako mga tinun-an. You are my true followers or disciples. Kung magpadayon ta sa teaching ni Lord, sa mga pulong ni Lord. Amen. Inyong tapad, padayon yun. Simple, tungod kay kung muundang ka o follow sa teaching sa Ginoo, wala na. So, na mga time siguro nga mapakyas, na mga time nga maluya ka, at least wala ka ni undang. Na mga time siguro nga, na mga temptation, na mga time nga na mga failures sa imong life, but you don't stop serving the Lord, you continue. Na siguro yung mga season, igsoon, nga na mga pagsulay, siguro ni-slow down ka, but you don't stop following Jesus. You continue following Jesus, even if na mga challenges nga ato ang maagian along the way. Amen? Itong palagpagan ng Ginoo. Inimtapad, padayon, bahalag, magkinaunsa. Amen. Kay mao na ang basihanan ni Lord, ingon siya kung magpadayon kamo. It means it is a condition in our part. Condition gid siya. Kay kung mo stop na ta, alangan man pod. It is a decision nga, Lord, mo follow na ko nimo. I want to serve you, Lord, with all my life. With all my heart. Amen? So, number 2, how to become a true follower of Jesus. Number 2, we must have a commitment of total surrender and obedience to Jesus. We must have a commitment of total surrender and obedience to Jesus Christ. In Lucas 9:23, ingon ang word sa Ginoo, onya mingon si Jesus sa tanan, kon may tawo nga buot mosunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon,
Kung buot jud ka mosunod sa Ginoo, kailangan tinud-anay ang imo ang commitment o pag-surrender nimo sa Ginoo. Dili nimo palabihon imong kaugalingon, dili nimo unahon imong self. Amen. Meaning to say, dili ikaw ang sikat, no? Ang Ginoo gyud. So ingon si Lord, adlaw-adlaw mosunod siya kanako. Bisan pa kon kamatayon ang iyang dangatan. Grabe no? Adaw-adaw mosunod sa Ginoo, bisan pa kamatayon ang dangatan sa usa ka disciple. Mo nang giingon nato nga total gyud ba commitment. 100%, kung napay 200%, grabe inana gyud siya. Nga naman, kanang makit-an gyud nga seryoso ka. Makit-an gyud nga full tibuok gyud ba, buong-buo gyud imo ang pag-serve kay Lord. Buong-buo gyud imong pag-follow sa Ginoo. Dili siya binuang, no? Kung dili, makita nimo nga tibuok imong pag-obey sa mga sugo ni Lord. Amen. Di na to palabihan to ang galingon. Kaya usay kay, nasakitan kay ko, mulakaw na ko, gipalabi nimo imong kaugalingon. There are times na correction. There are times badlungon ka sa mga bota nga dili makaayon nimo. Ayaw palabiha imong kaugalingon. Amen? Kaya usay bitaw, atong palabi, atong dipinsa atong kagalingon, atong unang atong self, ako di ay, we want that ourselves will be secured. Abi na to, og giaway ta, kung koreksyonan ta. So ayaw palabiha. Pag naatay mga leaders nga nagka-assign, na mga tao nga mao'y una, nagtudlo nimo sa Word of God, mao'y nakatabang sa imua, pag-lead sa God's Word, pag-lead diha sa ginubalik, muna atong mga leaders na gitawag sa Ginoo para tabangan ka. Amen. God is looking for a person nga fully committed gyud sa iya. That's the heart of Jesus. Tungod kay pag-serve kay Lord, dili half-hearted. Dili lang 90%, kung dili 100% ang gipangita sa Ginoo. We must have a commitment of total surrender. It talks about a person nga kaya mo deny sa ilang self in order to follow the will of God, to follow the ways of God. Punang pinaka-importante kayo. No, this person understand unsa ang meaning of being a Christian. Kaya they are willing to sacrifice. They stay focused on following Jesus even if grabe nga mga pagsulay ang nagian nato. Because ang commitment doesn't depend on your condition, so you must learn to continue to follow Jesus Christ even if unsa ang mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Even if na mga struggle, mga igsuonan, but still, your mind, your heart, naka-stay focused sa Ginoo. Mo nang gitawag nga total commitment, total surrender, and obedience to Jesus Christ. Stay focused kay Lord, no matter what happen. Amen. I believe nga mao ni atong desire ron sa ato ang kinabuhi. Nga maka-focus ta sa Ginoo. When was the last time nga grabe mong focus kay Lord? Nga even if grabe ka lisod, but imong giuna ang Ginoo. Hallelujah! Atong palakpakan ng Ginoo, be. How to become a true follower of Jesus? Number 3, we must grow in loving God and loving people. One thing ebidensya kaayo nga ikaw, you are a true follower of Jesus. Makit-an gina sa imong love sa Ginoo. Amen. Ingon ang John 13:34-35. John 13:34-35. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Now, ingon si Lord, if you love one another, He is talking about sa mga disciples. Sa direct niya nga 12 disciples. Ingon siya, if you love one another,
Because at times, no, makita nimo sa bago pa lang nagsugod og follow ang 12 ka disciple kang Jesus Christ na yung mga comparison na usag usugid siya ang mahimo nga pinaka-leader. Di ba? Ato nang masabtan si James, John, si Peter, di ba? Katong mga son of thunder nga mga disciple. Di ba? Makita na to na gusto gid sila nga sila ang mag-lead, no? So mo nang ano yung mga comparison, balingon si Lord, mailhan mo nga you are my disciple if you love one another. Amen. So meaning ang focus ani mahimo ka ang ebidensya nga mahimo kang follower gid sa Ginoo if you learn to love God and love others. Kita here sa church, we must learn to love one another. Dili perfect ang ato ang life. Na yung mga struggles, na yung mga pagsulay, na yung mga temptation. But one thing for sure, nga makapadayon ta sa pag-serve kay Lord because we love God and we love others. We can learn to forgive others, no? Muna nga dili pwede nga naay hatred sa tong heart. Dili pwede nga mag-away ang church, no? Magninlibakay ang church. Dili pwede nga ang God's people grabe mag-away, no? So dili pwede inana atong life. Dapat mailhan ta ingon si Lord. Jesus is speaking in this passage, ingon siya, ang kalibutan makabalo sila nga you are my disciple if you love one another. Dito ngon sa imong position, dito ngon kay kortahan ka, dito ngon kay grabe mong na-achieve sa life, dito ngon kay grabe kadagan ka mga tao ingon Lord if you love one another. Amen. No? So if you love one another, why? Because if we love one another, even if we are not perfect, then we have received, understand, and learned the love of Jesus Christ. Even if we are not perfect, grabe ang gugma sa Ginoo, full of sacrifices. Yan gipakita para nato. So we must learn to love. Amen? Dito ngon kay ganahan ka na nga tao, but even if dili ka ganahan, because of the love of Jesus, you learn to love others. Even if grabe iyang gibuhat sa imong kinabuhi, you learn to forgive, you learn to love. We don't love people because they are perfect. We love people because God's love is perfect. Amen? So, manang importante kayo nga mahimo gitang tinuod nga follower sa Ginoo. Because today, daghan kayo religion, but gamay ra kayo itong makitaan nga mga tao nga truly they love God and love others. Pwede ka uban simbahan pero grabe mag-away, dili magpinansinay, no? Sa Facebook grabe magpadungog-dungog, no? We must learn to love others because how can we show the proof or the evidence of our love to God if we don't love others? Because God loves us. Even if wala pa ta nangalagad niya, still, God loves us. Then we need to love others. People in the church, our brothers and sisters, even people, mga tao nga wala pa kaila sa Ginoo, we must learn to love. We must learn to show God's love to others. Amen. In that way, maliwat ta sa Ginoo. In that way, makit-an ta, mailahan ta nga tinuod ta nga mga disciple sa Ginoo. Amen. Ignem tapad, I love you with the love of the Lord. Amen. No? So dili lang katungod kay kauban ta, even if wala diri. Even if na mga tao nga, di ba, nasuko sa imo, love them, forgive them. Amen. This kind of love is we prioritize compassion and unity as a church and compassion to the people nga wala pa sila ka-follow sa Ginoo. We must extend our love for them because of the love of Jesus inside of our heart. Amen ba? Hallelujah. Number 4, no, para mahimo gitang follower ni Lord, mao ni atong buhaton.
we must continue to bear spiritual fruits. Ang number one nato, no, ang pinakauna nato nga fruit is ang gitawag nga character of Christ. Kinaiya ni Kristo sa atong kinabuhi. Ato nang mabasahan, Galatians chapter 5, verse 22. What kind of character we have? Sadyang ni-follow na ka sa Ginoo, nisunod na ka sa Ginoo, unsa man ang karakter nga naa nato. Sa una, wala pa ka ni-follow ni Lord, of course, lahi gid atong karakter. But now, the moment you step forward, you have decided to follow Jesus Christ, makit-an ni siya. Ang pinakauna nga spiritual fruit nga tong i-produce, gitawag nga character of Jesus Christ. Or fruit of the Holy Spirit. Galatians 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Kung naataan ni, walay balaod nga tong malapas. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung naa kay gitawag nga fruit of the Holy Spirit, the character of Jesus Christ, muliwat ka sa Ginoo, walay balaod nga mo against nimo. It means that you live a fruitful kind of life. Imong karakter, imong kinaiya, naliwat na sa Ginoo. So, no matter unsa ang gibuhat sa mga tao, you learn to love, you learn to have peace, even if grabe ang mga pagsulay, grabe ang mga nagian nga hardship. Because you know Jesus Christ na kay fruit of the Holy Spirit, na kalinaw, even if tunga-tunga diha, na kalisod, na ay grabe nga kasakit, na agyapoy peace sa imong mind, peace sa imong heart. Because peace comes from the Holy Spirit. Peace comes from Jesus. If you have Jesus, I'm telling you, na kalinaw sa imong kinabuhi. Di tungod kay wala kay problema. Di tungod kay wala kay mga utang. Di tungod kay wala mga challenge sa imong life. Nadan kay peace. Dili. Even if nakagipang atubang. Pero kabalo ka sa imong mind, sa imong heart, nga naa kay Ginoo. Makatulog yapon ka. Pakapin pa ng hagok. Amen. Nga naman, naa kay peace, na kay kalinaw. Walay tindahan, walay drugstore nga makahatag nimo karon og kalinaw. Ang kalinaw narana sa Ginoo. People are bothered with so many problems, pressures in life. That's why ngon si Lord, come to me all of you who are weary. Katong ipang kapuyan na. Who experience no ang ilang heart grabe heavy, laden na gid sila. Grabe ilang burden silang kinabuhi. Ingon si Lord Jesus Christ, Matthew 11:28, come to me, I will give you rest. It means naa kay Lord ang tinuod nga kalinaw, ang kapahulayan na diya sa iyang presensya. Ingon si Lord, come to me. Because there are a lot of times, umato sa mga tao nga walay answer sila sa ato mga need. Umato sa mga butang nga abin tog malipay ta. We go to places nagwanaw na ta nga dari siguro matagbaw siguro ko. But wala diha. I'm telling you, if you're a follower of Jesus Christ, kabalo ka sa imong buhaton sa matag sitwasyon sa imong life. Amen. Because naanay mo ang fruit sa Holy Spirit. Ang letter B nga atong bunga is gitawag disciples of Jesus Christ. Makaproduce tag mga disciple. Kaya dili na ingon nga personally ato ng mga tong ato ang gi-disciple, atong giatiman dili. Ato silang gi-disciple para moliwat na sila sa Ginoo. In general, gitawag tang tanan og disciples of Jesus Christ. Walay ato ani. Ato lang gibot atong part ng invite ta, nagsangyaw ta. Amen. Because this is the command of the Lord. Kaya we don't own the people. Ang Ginoo ang tag-iyana. Nagbutang siyag simbahan, nagbutang siyag pastor, pastora, mag-atiman sa mga tao. Nagbutang siyag mga leaders para nga maatiman po ng mga tao. But every one of us, we belong to the Lord. We are disciples of Jesus Christ.
We are followers of Jesus Christ. Amen? Mo nang importante makasabota. Ingon si Lord, John 15:8, kailangan kita mamunga. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Unang-una, ingon si Lord, mamunga jud kag daghan. Amen? Of course, ang kinaiya sa Ginoo. That is the product of the Holy Spirit. Kung i-allow nimo ang Ginoo, baguhon ka, dili man pud pwede. Kung dili nato i-allow ang Ginoo, dili man pud siya mamuhat sa atong life. So kailangan natong i-allow ang Ginoo because ang Holy Spirit nagikan sa Ginoo, gentleman. Kung dili ka, dili po ka pugson, inana man na. So kung gusto ka mahimong follower sa Ginoo, atong i-allow ang Ginoo nga baguhon ta niya. Atong i-allow nga muliwat ta niya na ay bunga sa balaang espiritu, na ay bunga sa kinaiya gyud sa Ginoo. Amen. In John 15:16 is clear here. No, it talks about also ang pag-disciple sa mga tao, kay klaro. Kaya ingon man ang Bible. Ingon si Ginoong Hesus, you did not choose me but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ingon pa sa Bisaya, gipili ko kamo, dili kamo nagpili ka nako. Gipili ko kamo aron manglakaw kamo o mamunga kamo daghan. It talks about pagtabang sa ubang mga tao, pag-disciple, pag-atiman sa ila atong mga family members, atong friends, atong mga classmates, kauban sa work, nga wala pa kaila sa Ginoo, ato silang tabangan nga sila pod mahimo silang follower or disciple sa Ginoo. So that is the second fruits nga atong i-produce again by the power of the Holy Spirit. Amen ba? Kaya no, salamat sa Ginoo uban nang invite na ang uban nagsugod na mo inyo nang gipang-adtuan yung mga friends, family members, nag-start na mo og study sa God's Word, ni-join na mo og cell group. Amen. Kana nga cell group gitawag na siya group of people nga nag-study sa Word of God. Ang purpose mag-learn, mag-grow para mahimong follower or disciple sa Ginoo. Mo tong purpose every week. That is our purpose atong cell group every week, every lesson nga naa. Dili na pang banding-banding na to, dili para mo learn ta, para mo grow ta, para mahimo tang matured nga Christian, mahimo tang tinuod nga follower sa Ginoo, o mahimo tang mabungahon nga Christian. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan ng Ginoo. Ing dapat kailangan mamunga ka o kinaiya sa Ginoo, mamunga pug ka o mga tao nga imong gitudluan, imong gidala sa Ginoo. Amen. Go na siya. Go and make disciples. Amen. Atong palagpakan ng Ginoo. Praise God. Hallelujah. Amen. O kani nga mga bunga, ang pinaka-goal ani to glorify God. Naingon ng Bible, once we have this kind of fruits, ingon si Ginoong Hesus, in verse 16, John 15:16, ingon sa last sentence, makapangayo ka sa amahan bisag unsa pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus o ihatag niya sa tuwa. Nay assurance if we bear much fruits. Grabe. No? Assurance is God will answer us. Jesus will back us up. Back-upan ta niya. And then ingon siya, you can ask anything in my name kung ako nang ihatag sa imo. Amen. Kasi gustuan nami, taas kamot. Taan man siguro ta. Kaya kailangan ta mamunga for the glory of God. Amen. Dili na sa tuang, dili ta musikat. Ang Ginoo gyud. All the glory belongs to God. Bahala kung sa imong kakapoy, kinaya sacrifice nga dili makapalipay kay Lord. Kung wala nimo gibuhat sa iyang kahimayaan. Sama ni King Saul sa Bible, if you read your Bible, King Saul, nag-sacrifice man siya. Pero wala niya gi-follow ang tanang sugo sa Ginoo. There are times nga abi nimo grabe na nimong hago sa pag-serve nimo kay Lord, kay gusto jud ka mong follower ni Lord. Pero kung dili ka mo obey totally, katong gitawag nato nga total surrender and obedience to God, wala gid to siya. Walay pulos ang sacrifice
kung dili 100% imong pag-obey sa Ginoo. Kaya I pray nga mao po ni atong desisyon karon nga Lord, mosunod ko nimo. Lord God, I will follow you. And diha ra dayon na mumunga sa imong pag-obey, pagsunod nimo sa Ginoo sa iyang mga pulong. Tingala na lang ka, produce na lang. Ano man. It is the power of the Holy Spirit. It is the power of Jesus Christ nga tingala ka, mugro ka, mahimo kang example, mahimo kang kahayag, makatabang ka sa mga tao nga naman. Musunod na lang siya nga naman. Pag right imong heart, grabe ka mo obey sa Ginoo, grabe ka mo follow ka, matingala ka. Gusto po nimo dili ka pugngan sa imong heart. Gusto ka mang-invite, gusto ka makadungog po sila sa good news, sa pulong nga imong nadunggan. Sa pulong sa Ginoo nga imong nadunggan, gusto po nimo ubang mga tao makadungog sila sa pulong sa Ginoo. And that is very genuine yung experience nimo. Grabe na nga experience nimo kay Lord. Mo nang tinuod na tong experience sa Ginoo nga naman. Grabe nakabalo ka nga naing joy, naing peace sa imong nadunggan nga pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Pinaka-last na to is number 5. We must make a decision to separate from worldly lifestyle. Atong basahon, Titus chapter 2, verse 11, taman sa verse 14. Ingon ang Word of God, for the grace of God has appeared that offered salvation to all people. Ang grasya sa Ginoo ba naa niabot para maghatag na og kaluwasan sa tanang mga tao nga motuo, mudawat, mga lagad sa Ginoo. Available tanan ang grace ni Lord para maluwas ta. Sumpay, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ato karong pagkinabuhi karon ba? Ang power and grace of God, muingon ka, no, dili ko sa mga butang nga daotan. No to ungodliness. Ana gid siya. Dili pwede nga tungod sa grace of God, maluoy bitaw ang Ginoo nako, okay ra siguro dili. Ang grace of God is the power of God that gives us empowerment to decide to do the right things and to decide to stop doing what is not good in the sight of God. Mo nang power anang grasya. Dili kay dako bitaw gugma ni Lord nako, okay ra siguro na kung gibot kabalo ko nga daotan na imo gyapon gipadayon. Dili na mao ang meaning anang grace of God. Ang meaning anang grace of God ingon ng Bible, nagtudlo nato, it teaches us to say no to ungodliness. Dili ko anang mga butang nga dili Dios nun. So, lugar kitang tanan, maka-decide ta nga, Lord, dili na ko ani. Because sa power sa imong grasya, giluwas na ko nimo, gikan ko sa daotan nga mga kinaiya, daotan nga kinabuhi, daotan nga life sa Lord today, I decided nga, Lord, dili na ko ani. Dili na ko ani yung mga butang nga dili makapalipay na. Dili makapalipay nimo. Kani yung mga butang nga mga daotan, undangan na ako ni. Because of the power of the grace of God, kung masabtan nimo, madawat nimong grace of God, mingon ka, Lord, gusto na ko musunod sa imo. Undangan ako niya mga butang nga daotan. Amen? Ina na ang mahitabo sa tong kinabuhi. Ingon dayon, verse 14, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his own, eager to do what is good. Ingon gani ang pulong sa Ginoo. Gibayran niya atong mga daotan nga gibuhat o giyatang gi-purify. So, kung gusto ka mahimo kang tinuod nga follower sa Ginoo, I believe by naagi kabagawan sa life nato. I believe by pag seryoso pug ka mga lagad ni Lord, tabangan ano pug kaniya mo usab. Dili man gud maka-liyok sa imong life kung di na to siya i-allow. So again, kailangan mag-decide ka nang ingon dani ba nga no to ungodliness, mag-decide gid ta. Kaya we need to separate ourselves sa mga butang nga pangkalibutanon. Tingala siguro ka, no? Nga ala, dili na ko mag-inom, dili na ko manigarilyo. Kung wala pa ka nakasabot ana para nimo mo nagibawalan ka.
Pero kung nakasabot na ka sa grasya sa Ginoo, the power of the grace of God, the power of God's love, the power of His Word, di ba? Gusto nyo ka mahimo nga tinuod nga follower sa Ginoo, matingala ka, maka-decide ka because of power sa grace of God. Lord, undangan ako ni mali man na ni Lord, dautan man na ni Lord. Actually, dili na pinugsanay. Kung makasabot jud ka sa grace, kung makasabot jud ka sa grace of God, kung dili, wala may tabo na to, nga kabaguhan. So again, kani nga message is to make us a true follower of Jesus Christ. So make a decision today. Pag dili ka ma-decide, dili man ka pugso ni Lord. But this message today kung imo ning dawaton, mausab gid imong life. I'm telling you. Because gusto mahimong tinuod nga follower sa Ginoo. Taas ka mo. Amen ka na imong tapat igna. Gusto ka mahimong tinuod nga follower sa Ginoo. Dili ka fans lang, di ba? Kung dili true follower of Jesus Christ. Amen ba? So atong hinumduman na nga ang tinuod nga follower ni Lord, grabe heart, committed siya. Grabe mo obey, grabe mo sacrifice. Amen ba? Pero ang mga fans lang ni Lord, grabe. Malipay tuod sila pero dili sila mo decide nga mausab ilang kinabuhi. Ningon sila tsada king word ni Lord, ganahan ko mo appeal ana, cell group, mo appeal sa encounter. Pero dili sila mag-decide nga mausab ilang kinabuhi for the experience lang. Dili dapat for the experience lang, dapat for the transformation nga atong gipangayo gikan sa Ginoo. Lord, baguha jud ko Lord. Amen ba? Mo nang gitawag nga tinuod nga follower sa Ginoo. Amen. If you decide today atong i-commit atong kinabuhi sa Ginoo, pwede ba ta botindog karong buntag? Then this song, kani nga worship song, make this your prayer sa Ginoo. Make this imong commitment sa Ginoo. Lord, mo follow ko nimo. Gitawag ko nimo. I am a true follower of Jesus Christ. I have decided, Lord, to follow you. Amen. Itaas imong kamot. Atong gantahan ng Ginoo with all our heart and mind para sa Ginoo. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I'll be
Amen. Magampo ta. Atong ipiyong atong mga mata. Let us give time to the Lord this morning. Lord, salamat. Hallelujah nga ikaw nagtawag. Ikaw naguban ka namo. You know our hearts. You know our struggles. You know every temptation nga mong giatubang. Lord, today, we pray sa kabutang nga sigurado kami, Lord. According sa imong pulong, O God, kung mag-decide mi, Lord, seryoso, total nga surrender, obedience diya kanimo, Lord. Mausab gyud among kinabuhi. Mahimo uming true followers of Jesus Christ. And today, Lord, I pray for every brothers and sisters, Ginoo. Kabalo ka sa mong heart, kabalo ka unsa ka sincere, unsa ang intention sa mong heart today. Father God in heaven, in the name of Jesus, i-bless nimo, Lord, ang seryoso sa ilang pag-decide nga mahimo silang follower nimo, Lord. Holy Spirit, you know them. And I pray that every one of us mag-grooming tanan, mahimo ming we will become true followers of Jesus Christ. Lord, I apply your blood, protect us, and make us, Lord, true sons and daughters of God. Thank you, Lord. Holy Spirit, we allow you. Change us, our heart and mind. Change us to become true followers of Jesus Christ. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. Makalingkod ang tanan. Hallelujah. It's our giving time. Amen. Kinsa excited mo give para kay Lord. Again, dili na siya bayad. Dili po na sa pinagsanay. Our tithes and our offering para gid ni sa kingdom sa Ginoo. Ug atong ibalik gyud ang para sa Ginoo. One thing atong need i-discuss is that ang atong tithes is dili na ato ang pag-honor kay Lord, atong pag-ila nga siya ang tag-iya, siya ang source, walay ato. Ingon ang Deuteronomy 8:18, ingon ang word of God. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the power or ability to create wealth. Ang word nga ability, sa Hebrew word ana, ang meaning ana, siya naghatag abilidad or ideas para makatrabaho ta, para makabuild tag business. Amen? O ingon din na, gives you ability to create wealth and to prosper you. O i-prosper ka sa Ginoo. So ayo pagunahon na nga na-prosper ka tungod lang sa imong kaugalingong pagpaningkamot. Ayaw po pagunahon na nga mauswag tugat tungod kay bright kay ka. Tungod kay grabe kag skills, dili gina siya. Pwede man tungod lang ana, dili nimo apilon si Lord, pero later on, dili maayo tong heart, mahimot tang hambugero. Dili maayo ato ang pag-serve kay Lord. Kaya kaning giving, nagtudlo nato to humble our heart, to acknowledge God nga siya ang giver, siya ang source sa tanan mga panalangin. Okay, once again, sa itong mga challenge na walay pinugsanay. If you give tithes, you give offering, it's up to you because God is looking to our heart. Amen? O kabalo naman ta sa 2 Corinthians chapter 9 nga kung unsa imong ihatag kay Lord, mausan imong madawat. Kung muhatag kag gamay, gamay ra pod. Kung muhatag kag dagan, dagan pod imong madawat. Mao man ay principle ni Lord, walay pinugsanay. As much as pila imong gitanong, mao pod na og labaw pa unya ang imong madawat. Ngano man ingon si Lord, God loves a cheerful giver. Ganahan ng Dios og malipayon nga mohatag. Amen. Dili pinugsanay. So, kung nagbilib kag tithes, praise God. 'Di ba? Kung nagbilib kag offering, praise the Lord. So, whatever it is. Pero again, it's a command from the Lord. Kung mutuo ka na, imo nang buhaton, dili po ka pakyason sa Ginoo. Magampo ta, tanan, itaas imong mga halad, itaas imong giving para sa Ginoo. Lord, we thank you today. Among gibilib, Abba Father, Ikaw ang Diyos, nagbuhat sa langit, sa kalibutan.
Ikaw ang Dios nagpanalangin namo, trabaho, negosyo, pag-eskwela. Lord, ingon imong pulong among gibasa, ikaw gikan kanimo ang abilidad, ang ideas, ang power para kami makakreate kami wealth. And then you will prosper us. Gikan kanimo ang tanan walay amuha. Today, isip nga respeto, acknowledgement, and Lord, pag-ila nga ikaw ang source aning tanan, even among life, even ang time, ang kusog namo, hangin nga mong giginhawa, even ang trabaho namo. Kung walay kusog, dili kami katrabaho, dili kami kanegosyo, dili kami kalakaw bisag asa. Kung walay good health nangikan kanimo, Lord, nothing will be able to establish, Lord, sa among life. Among gi-acknowledge, Abba Father, O God, that all things, everything comes from you. So amo nang gibalik, Lord, ang tithes ug offering namo, and we declare and we believe you will prosper us continually, Ginoo. Ang work, ang business, ang mga nag-eskwela, Lord, imong panalanginan. We pray for more clients. We pray nga more businesses ang ma-build up. We pray for prosperity, Lord, spiritual, financial, imong i-prosper kaming tanan. Lord God, ang nag-desire, nag-aampo nga maka-work sila, maka-build silang business, maka-own silang balay, maka-own silang sakyanan, among i-declare, Father God, Lord, ikaw magkatagbo, ikaw mag-provide sa iyong mga anak. Lord, we thank you, Lord, even sa long life o good health. We thank you, God, nga available kaning tanan diya kanimo. Lord, we give you glory now in Jesus' name. Amen and amen. Let's give our tithes, our offering to the Lord. Matinudano sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhatong takinig buhatong takinig hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin umaukli ang tambuhan ng sa langit ikabubong ang madagayahong panalangin magmasinong tanong sa iyang pulo mapudpa sa saan siya nagaingon sulayi ako sulayi ako hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin umaabri ang tambuhan sa langit ikabubong ang madagayahong panalangin. Amen, no? So, a reminder po, announcement atong tanan, a reminder, we will have our encounter retreat with God. So, continue to pray, continue to ask the Lord, kinsa ang mga tao nga atong ma-invite, atong matudluan sa Word of God, nga pwede kayo sila, pwede gyud kaayo sila maka-join sa encounter nato this coming November. Ang purpose, para makailapata sa Ginoo, ma-discover nato unsay purpose ni Lord sa atong life, ug makabalo pa kita unsa gid ang gibuhat ni Lord sa cross, unsa to sa klase nga sacrifice. Para asa man to ato nang ma-discover. So sa mga nag-join nag-cell group, nagtuon na sa Word of God, ato nang gina-announce karon na ipadayon mo every week na agyod, do not absent. Enjoy your moment nga nag-learn ka, nag-grow ka sa pag-study sa Word of God. Mo increase imong faith, mo increase ang imo respeto sa Word of God, no? Dili lang about mo increase ang knowledge, but above all,
matransform atong kinabuhi. Ma-build up ta pinagi sa Word of God. Amen? So let us stand up, everybody. Atong palakpakan ng Ginoo. Itaas imong kamot and together mag-ampo ta sa Ginoo. Dungo atong ulop, yung atong mga mata. Lord, we thank you, Ginoo, in the name of Jesus. Thank you, Father God, na human ang mga simbalay. We thank you, Lord, nga ikaw na himaya. Ingon imong pulong in John 4, 23-24, nga a time will come when the Father is looking for people who will worship Him in spirit and in truth. Lord, today we worship you, Lord, in spirit and in truth. Mao ni ay mong ipangita nga mga tao nga magsimba nimo. And now is the time na kami nagsimba kanimo, Lord, sa mga balay-balay namo, kauban sa mga family, kauban sa mga brothers and sisters in the Lord. Ikaw ang nag-uban ka namo tanan karon with one heart and one mind. Lord, ikaw ang mahimaya aning tanan. Nagampo kami, O Dios, nga tibok simana, tibok bulan sa May. Lord, your guidance, your favor, your victory, O God, your power, your presence will be with us. Hallelujah. And so we declare today, the love of our Heavenly Father will reign into our hearts so that we can learn to forgive and love others. And may the grace and the power of the Lord Jesus Christ will give us the strength, the courage to continue serving the Lord until His second coming will take place. And may the power, the presence, the anointing of the Holy Spirit will be with us, will make us light into the world, will make us witnesses of Jesus Christ, and we can do the vision of God to win souls and make disciples through the power of the Holy Spirit. And all God's people say, Amen and Amen. God bless. Good morning sa tanan.